Ayan guys, as you can see, approve agad yung aking disbursement na in-enroll. April 7, ako nag-enroll, then April 8 is approve na agad. Basta sundin nyo lang yung aking tutorial at sample para 100% kayo na ma-approve dito sa pag-enroll nyo ng SSS disbursement. So, kailangan nyo mag-enroll ng disbursement account sa inyong SSS para doon ihulog ni SSS yung makukuha ninyong benefits or loans. So, ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang mag-login. Lagay nyo lang yung inyong user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. So, dito, click lang natin to. Makikita na agad natin yung services. Click lang natin yung services. Then, click natin tong disbursement account. So, for more information, basahin nyo dito yung disbursement account enrollment reminders. Scroll lang natin pababa. Click nyo lang tong may box. Then, pag may check na, naka-green na, click proceed. So, dito, pwede kayong mamimili kung anong klaseng disbursement yung i-enroll ninyo. So, kung bank ba, or kaya e-wallet, RTC, or CPO. But take note na kung i-enroll yung disbursement dito is yung e-wallet, RTC, or CPO. So, hindi to pwede gamitin for SSS loans. Kung kayo ay maglo-loan, so kailangan bank account yung i-enroll nyo dito. Ngayon, dahil bank yung i-enroll natin, so okay na yan. Ngayon, click lang natin tong select bank. Ayan, so hanapin natin yung bank na gusto nating i-enroll. So, halimbawa, ang i-enroll nating bank is itong Maribank. Ayan. So, itong Maribank, si bank to dati. Ngayon, pangalan niya is Maribank na. So, click natin yan. Ayan. Next naman is the bank account number. So, kung anong bank account number na nilagay nyo dito, dapat match yan dito sa confirm bank account number. Then, after nyan, click nyo na itong next. Then, dito na tayo sa proof of account. So, select document type tayo. Click natin yan. Dito, kung ano yung katibayan ninyo ng inyong proof of account sa inyong bank account. So, yun yung pipiliin ninyo. So, dahil digital bank yung Maribank, so ito yung pipiliin natin, screenshot of online or mobile banking account. Click natin yan. Ayan. So, dito, ito yung sample ni SSS. Ayan. Ito yung sample nila ng screenshot of our online or mobile banking account. So, dapat na-screenshot nyo na yung inyong Maribank or kung anumang klaseng bank yung i-enroll ninyo. Ngayon, click natin yung click natin yung drop files here. Click natin yan. Then, click files. Dito, hanapin lang natin yung ating in-screenshot na bank account natin. Account, halimbawa ito na yon, click lang natin yan. Then, pag ganito yung lumabas guys, or invalid yung file natin, kaya baguhin natin. So, nakalagay dito is invalid file type. You cannot upload this file type. Pag ganyan yung lumabas, remove file nyo lang. Rename nyo yung file name. Click natin yung remove file. Click natin yung drop files ulit. Ayan. So, pag naka-color green na check na, so ibig sabihin, pasado na yan kay SSS. So, pwede na natin yung ma-submit. Next naman is the ID. So, ito yung sample nila ng ID. So, dapat yung pagka-picture nyo dito is dapat klarong-klaro. Hindi malabo yung inyong ID pagka-picture.
Ngayon, ito yung mga list of ID cards or documents na tinatanggap ni SSS. Check natin. Ayan. So, ito yung mga IDs lamang na tinatanggap nila. So, ngayon, click na natin to. Click Files. Then, dito hanapin yung ating pinicturan na ID natin. Ayan, naka-color green na check din siya. So, okay na yan. Ibig sabihin, pasado yan kay SSS. Next naman na requirements is the selfie photo. So, ito yung sample ni SSS. Kung ano yung nakalagay ninyo dito na proof of account at kung anong nakalagay dito na ID. So, dapat yun yung hawak ninyo dito. Take note, bago kayo mag-proceed dito, dapat na naka-proper attire kayo. Walang face mask, hindi kayo naka-eyeglasses, at saka dapat ang picture na i-upload nyo dito is naka-colored, klarong-klaro. Ngayon, click na natin yan. Click Files. Hanapin natin yung ating selfie photo na hawak yung ID at saka proof of account. Ayan guys, kumpleto na yung ating requirements na isasubmit. Una is yung proof of account natin sa bank natin. Pangalawa is the valid ID. Pangatlo is the selfie photo. Nahawak natin yung ating proof of account at saka yung ating ID. So ngayon, click na natin yung next. Ayan, dapat may file name na nakalagay dyan, na ibig sabihin may naka-attach na files na documents. Pag walang nakalagay dyan na file name, so click nyo tong review. Ngayon, dito sa may box, click nyo lang yan. Pag may check na, okay na yan, click nyo na tong enroll. So, ayan, you have successfully enrolled your bank account details. So, dahil nakapag-enroll na tayo ng ating bank account, maghintay na lamang tayo nito ng approval na galing kay SSS. Kaming mga babae, hindi lang kami basta simpleng reciprocators. Hindi kami give and take lang. Reflection kami. So, unang email na matanggap ninyo is yung confirmation na natanggap ni SSS or nakapag-submit na kayo ng inyong disbursement enrollment. Yung pangalawang email naman ni SSS is yun yung kung approve kayo or rejected. But take note na hindi kayo marireject dito kung hindi malabo yung picture na sinubmit nyo dito. So, dapat hindi malabo, maayos, nababasa, at pasok sa requirements format yung mga requirements. Pag once naman na kayo ay rejected, so mag-i-email din si SSS sa inyo kung ano yung mga reasons kung bakit nga ba rejected yung inyong bank account enrollment. Then after nyo ma-reject, so pwede agad-agad kayo mag-apply ulit or mag-enroll ulit ng disbursement. Then after nyo ma-reject, pwede agad kayong mag-enroll ng disbursement account. So, kahit nakailang reject si SSS sa inyong bank account enrollment is pwedeng kahit ilang beses kayo mag-apply or mag-enroll ng inyong bank for your SSS disbursement. Ngayon, pag may disbursement na kayo na approve na kay SSS, so pwede na kayong makapag-apply ng any SSS loan or kaya mga benefits ni SSS. So, doon nahihulog ni SSS yung pera na makukuha ninyo dito.